Shinben Book 5, Chapter 88. Seryosong tumayo si Kyle matapos ang ankle breaker crossover na ginawa sa kanya ni Ricky Mendez. Nakita niya kung gaano ito kabilis ng sandaling iyon at ang ball handling nito ng sandaling iyon ay mas naging mabilis din. Napatingin pa nga siya habang papalayo ito at napatango siya dahil mukhang napagtanto na raw nito na dapat ay mas lalo raw nitong galingan para hindi niya ito mapigilan. 11-5 ang score at pagkasambot ni Kyle sa bola ay maririnig nga ang malakas na cheer ng mga fans ni Mendez sa loob ng venue. Bumuntong hininga nga si Kyle at sa pagdating niya sa harapan ni Mendez ay isang biglaang pagbalik ang kanyang ginawa. Hinawakan agad niya ang bola at tumalon para sa isang jump shot. Mas matangka daw siya kay Mendez kung kaya hindi raw siya mabablock nito. Sinabayan pa rin naman siya ni Mendez kaso hindi iyon sapat at ang bola nga ay umarko na kinaseryoso ng mga manonood. Kinalampag nga ng bola ang basket at kamuntikan na iyong pumasok. Napaseryoso naman si Kyle dahil paano raw iyon nagmintis. Nakuha nga agad ni Magbuho ang rebound at si Coach Barcibal nga ay napasigaw sa kanyang mga players dahil sina Mendez, Sanchez at Ibanez ay tumatakbo na kaagad papunta sa kanilang side. Tila nawala sa sarili si Kyle ng oras na iyon at pansin ito ni Maki. Mukhang may epekto ang ginawa sa iyo ni Ricky ah. Huwag kang ganyan. Sabi na nga lang ni Romero sa sarili ng mga sandaling iyon. Pagkasambot naman ni Ricky Mendez sa bola ay bigla siyang huminto at napatingin kay Lastimosa. Iniangat nga rin ni Ricky ang kanyang kaliwang kamay para sabihin sa kanyang mga kasama na kalma lang at huwag magmadali. Kaso bumigla rin siya ng talon at si Lastimosa ay mabilising tumalon para siya ay butaan. Napakuyom naman ang ilang manonood dahil isa lang iyong fake at bumigla nga ng yuko si Mendez at pinatalbog ang bola gamit ang kanyang kanang kamay. Nilampasan nga agad niya ang pababa pa lang na si Lastimosa. Pagkakita naman dito ni Gamboa ay agad siyang tumakbo para pigilan si Mendez. Ngunit sa paglapit niya rito ay biglang kinuha ng kaliwang kamay ni Ricky ang bola at ipinasa papunta sa kanang direksyon. Dumaan nga ang kamay niya sa kanyang likuran at agad itong nasambot ni Ibanez na mabilis na umatras pabalik sa 3-point line. Libreng-libre si Ibanez ng sandaling iyon at agad siyang tumalon para sa isang press na kinatakbo naman ni Ricky pabalik sa side ng kalaban. Pasimple pa nga niyang pinagmasdan si Kyle Lastimosa na parang nawala ang malakas sa datingan ng oras na iyon. Hinalit nga ng bola ang basket at ang mga sumusuporta sa kalaban ay napacheer agad ng malakas matapos iyon. Dito na nga biglang sumilbato ang referee dahil tumawag ng timeout ang team ng Oxy dahil sa pangyayaring iyon. 3 na nga lang ang lamang ng Mangyans at agad na pinagsabihan ni Coach Barcibal ang kanyang mga players sa biglang pagbagal ng kanilang responde sa kalaban. Maging si Kyle nga ay hindi exempted sa bunganga ng matanda. Napaupo ka lang ni Mendez ay nawala na iyong maganda mong simula. Bika ni Coach Barcibal at tinanggap naman ito ni Kyle ng buong buo. Tama raw ang kanyang coach kung kaya nga'y huminga siya ng malalim at tumingin sa kanyang mga kakampi. Bigla nga siyang humingi ng paumanhin na kinaseryoso ng mga ito. Napangiti nga rin ang mga nasa bench na players dahil sa ginawa ni Kyle. Hindi raw nila lubos maisip na may ganito pala itong side at maging si Coach Barcibal ay nabigla rin sa ginawa nito. Kung ganoon, mag-focus na kayo sa pag-atake sa sentro nila. Peter, huwag kang basta magpatalo. Ven, maghanda ka na, ipapasok kita. Dagdag pa nga ni Coach at pinagpahinga muna niya si Sandoval dahil parang wala itong nagagawang mabuti sa larong ito. Napangiti naman si Rayos at tumakbay kay Lastimosa. Babakapan ka namin, babawian natin ang kalaban. May ngiting wika nito at napatango naman si Kyle nang marinig iyon. Katapos nga noon ay iniangat na nila ang kanilang mga kamao. Pinagdikit nila iyon at isang malakas na sigaw ang kanilang pinakawalan na pumukaw sa atensyon ng mga nasa paligid. Pumasok na nga ang dalawang team sa loob ng court at napangiti ng marahan si Ricky nang tumango sa kanya si Kyle. Natuwa nga siya kasi mukhang okay na uli ito at mukhang mapapalaban na raw siya ng tunay. Marahan nga siyang tumalon-talon at pagkatapos ay naghanda para sa possession ng kalaban. Sinambot na nga ni Kyle ang bola at makikita nga na napahanda si Marky dahil si Rayos ang kanyang nakakatapat. Nginitian pa nga siya nito at alam ni Marky na may pagkauto ito sa paglalaro. Ito kasi ang kamuntikan ng maging dahilan ng pagkakagulo noong nakaraan nilang laban dito. Pagdating nga ni Kyle sa side nila ay mabilis siyang napatingin kay Ricky na kalmado lang na nag-aabang.
Napatingin nga rin siya sa kanyang mga kakampi at sa paggalaw niya pakaliwa ay siya naman paglitaw ni Gamboa rito. Isang screen ang ginamit niya at mabilis siyang dumiretso papunta sa basket. Agad nga siyang sinabayan ni Ibanez at doon nga ay bumigla siya ng hinto at nakita niya ang biglaang pagpihit ni Rayos mula sa katapat nitong si Lee. Alam niyang mas mabilis ito kaya nga agad niyang ipinasa rito ang bola. Pagdating nga ni Rayos sa harapan ng basket ay agad siyang tumalon at nang makita niya ang pagsabay ni Magbuo ay dito na nga siya bumigla ng bali ng pagkakahawak sa bola. Napaseryoso na nga lang si Marlon sa nangyaring iyon at nagkabanggaan pa nga sila sa ere. Si Coach Isaiah naman ay napaseryoso sa ginawang play na iyon ni Lastimosa. Mula nga sa ilalim ng basket ay isang reverse layup ang ginawa ni Rayos. Naghintay nga siya ng pagsilbato ng referee kaso wala siyang narinig. Sa paglapag nga niya ay napatingala agad siya sa basket at nagmintis nga ang kanyang ginawa na ikinahinayang ng mga nasa bench ng Oxy. Masyadong malakas, sabi nga ni Rayos sa kanyang sarili at agad niyang hinarangan si Magbuo para hindi makuha ang rebound. Pasinti niya itong si Nico at nang maramdaman ito ni Magbuo ay agad siyang umatras. Sabi nga ni Marlon at pumigla siya ng abante kaso bigla rin siyang nilampasan ni Lastimosa at ito pa nga ang kukuha ng rebound. Makikita nga rin ang pagsabay rito ni Marky Lee at Ibanez. Si Ricky naman ay marahang naghintay sa kung sino ang makakakuha ng rebound. Kapwa natamaan ng 3 ang bola kaya walang nakakuha nito. Paglapag nga nila ay bumaba naman ang bola na biglang hinampas ng dumating na si Sanchez. Agad naman itong nakuha ni Mendez kaso bigla siyang dinouble team ni Gamboa at Gomez na talagang pinatras siya sa pamamagitan ng pagdikit. Niyakap ni Mendez ang bola kaso hinawakan agad ito ni Gamboa at nagkaroon nga ng agawan sa bahaging iyon ng court. Si Gamboa nga ay napaseryoso kasi hindi niya mahaklit ang bola. Naramdaman nga niya ang lakas ni Mendez na hindi niya inaasahan. Napahinto nga lang ang kaganapang iyon nang sumilbato ang referee na kung saan ay napatawag ito ng held ball. Magkakaroon nga ng jump ball sa side ng Oxy sina Mendez at Gamboa. Si Gamboa nga ay napangisi ng mangyari iyon. Si Kyle naman ay napahanda dahil tiyak na hindi raw mananalo si Gomez sa jump ball na ito. Nagharap na nga ang dalawa sa free throw area at si Gamboa at Mendez ay pasimple pang nagkatinginan bago italang ng referee ang bola. Hindi ako mananalo rito, sabi nga ni Ricky sa kanyang sarili at sa pagtalang ng referee sa bola ay doon na nga tumalon si Gamboa. Siya nga ang nanalo roon. Kaso sa pagtapon ng bola sa likuran nito ay napaseryoso na lang si Gomez. Dahil nang papunta na sa kanya iyon ay bigla na lang lumitaw si Mendez. Pinalo ni Ricky ang bola at doon na nga napatakbo si Sanchez na siyang sumambot noon. Si Kyle naman ay napahabol dahil sa ginawang pang-uutak ni Mendez. Hindi kasi ito tumalon kaya mabilis nitong nahabol ang bola. Sinabayan nga agad ni Lastimosa si Mendez kaso napaseryoso siya nang lumayo ito lalo. Ang bilis, sabi nga ni Kyle sa sarili at napaseryoso rin nga si Maki na nanonood dahil sa bilis na iyon. Si Dre naman ay muling ibinalik ang bola kay Mendez at sa pagpapatalbog niya nito ay marahan siyang bumagal at dito naman nga ay biglang sumulpot si Rayos na mabilis at tinapik ang dala niya. Napangiti nga lang si Ricky dahil nagawa niyang iiwas ang bola at sa paglampas ni Rayos ay biglang pinatalbog ni Mendez ng mababa ang kanyang dala. Si Lastimosa nga ay dumating na rin at sa pag-double team nila kay Mendez ay siya rin pagkawala ng bola mula sa mga kamay nito. Isang no-look pass ang ginawa ni Ricky sa dumating na si Ibanez. Pagkasambot naman ni Carlos sa bola ay mabilis siyang huminto sa 3-point territory at agad siyang nagpakawala ng tres na tuluyan ang nagbura sa binuong kalamangan ng Oxy. Tumabla na nga sa 11 ang score at doon na rin dumagundong ang buong venue at chinir ng marami si Ricky Mendez. Ang lupit mo Mendez, idol! Bulalas ng ilan. No look pass, ang lupit na point guard mo Mendez, sabi naman ng isa. Kumawala nga rin ang MVP chant at tila nga nabingi ang mga babaeng fans ni Lastimosa dahil sa nangyaring iyon. Si Kyle naman ng mga oras na iyon ay napatingin kay Ricky na naglalakad na palayo. Ang dami raw talagang bala nito at hindi niya alam kung nakita pa nito na parating si Ibanez o sadyang may tiwala lang ito nang ginawa iyon. Kahit nga siya ang tumatayong point guard ng Oxy ay bihira siyang makagawa ng mga walang tingin ng pasa. Pagkasambot naman ni Kyle sa bola ay agad siyang nagsalita. Relax lang team, huwag kayong kabahan. Napakuyom naman ang kanyang mga kasamahan at sa pagdating nga ni Lastimosa sa side nila ay bigla niyang binatuhan ng bola si Rayos na kasalukuyang sinasandalan si Lee.
Inatrasan niya ito at pagkatapos ay bumigla siya ng talon palayo mula rito. Isang magandang espasyo ang nagawa ni Rayos at dito nga ay isang jump shot ang kanyang pinakawalan sa harapan ni Lee na sinubukan pa iyong pigilan. Kaso huli na nga ito. Tumama nga ang bola sa board at dito ay isang bank shot ang nagawa ni Rayos na makikitang inilingan pa si Lee pagkatapos noon. Ako muna ang bahala sa puntos. Sabi pa nga ni Rayos habang tumatakbo pabalik sa side ng kalapan. Napatakbo na nga rin sina Lastimosa at hinintay na nilang makabalik ang kalaban nila. 13-11. Si Mendez nga ay agad na binantayan ni Lastimosa nang makarating sa kanilang side. Kasabay nga nito ay ang pagkilos ni Dre at Carlo. Ginamit nga nila ang screen na Magbuo at Lee sa may ilalim ng basket. Katapos noon ay mabilis silang tumakbo para takasan ang kanilang mga defender. Guguluhin nga nila ang galaw ng depensa ng kalaban at pagkakita naman ni Ricky rito ay bumigla na nga siya ng pagbilis sa kanyang dribbling. Kalmado pa rin nga siya kahit pa si Lastimosa ang kanyang defender. Naalala naman nga ni Kyle ang ginawa nito kanina sa kanya. Napahinga nga siya ng malalim at ibinukas ang kanyang mga braso. Kumaliwa siya at kumanan. Binasa niya ang gagawin ni Ricky Mendez at sa pag-abante nito ay doon na nga siya bumangga sa katawan ni Ibanez. May nakaabang na palang screen para sa kanya at agad tuloy siyang nilampasan ni Ricky. Naramdaman nga rin niya ang paghadlang ng isang braso ni Ibanez na naging dahilan upang si Gamboa ang humabol kay Mendez. Si Ricky nga ay sinalubong pa nila Nete at dahil doon ay nalibre si Magbuo. Isang bounce pass ang kanyang ginawa papunta rito. Pagkahawak naman ni Marlon sa bola ay agad niyang pinatalbog ito palapit sa basket. Si Markili naman ay mabilis na lumayo dahil si Rayos ay sasalubungin si Marlon. Nakita naman ni Magbuo ang ginawa ni Lee kung kaya sa paglapit niya sa basket ay bigla niyang ibinato ang bola papunta sa corner 3-point area. Sasambutin na nga ni Lee ang bola kaso napaseryoso siya nang humarang sa kanya si Lastimosa. Nabigla siya roon at pagtingin niya sa bola ay narito na ito. Isang steal ang ginawa ni Kyle at sa pagharap niya ay agad din lumitaw si Mendez. Nagdilim ang paningin ni Kyle at bigla niyang ikinalaw ang kanyang kaliwang kamay. Pinatalbog na niya ang bola papunta sa kanyang likuran. Nagawa nga niyang iiwas ito mula kay Ricky at sa pagbalik ng bola ay tumalbog din ito at dumaan sa pagitan ng kanyang bukas na mga binti. Napaseryoso naman si Ricky sa naging galaw ng bola at pagkatapos noon ay naiwanan siya ni Lastimosa. Mabilis din naman siyang humabol kaso ibinato agad ni Kyle ang bola sa lumampas na sa gitnang si Rayos. Pagkasampot nga ni Rayos sa bola ay agad siyang nilampasan ni Ibanez. Napangiti pa nga si Ben at sa pagdating niya sa harapan ng basket ay pumigla siya ng hinto at bigla ang pasa sa paparating na si Gamboa ang kanyang ginawa. Dinakdakan nga ni Gamboa si Ibanez na ikinakuyom ng mga nag-cheer para sa kalaban. Sa lakas ng katawan ni Gamboa at ganda ng kanyang buwelo ay nagawa niyang mapapagsak si Ibanez na natawagan pa nga ng foul. Isang malakas na apiran pa nga ang ginawa ni Gamboa at Rayos matapos iyon. Napangiti pa nga si Julius na napatingin kay Ibanez na napahawak pa sa likod nito. Mabilis din naman dumating si Ricky at Dre para tulungan itong tumayo. Okay ka lang? Tanong agad ni Ricky at sinabi naman ni Carlo na okay lang. Itinayo nga nila ito at pagkatapos ay tinapik pa ito ni Mendez sa balikat. Nag-improve din ang galawan ng mga kakampi ni Lastimosa. Talagang tinapatan nila ang team ko. Pinaghandaan nga nila ang paghaharap naming ito. Magandang laban ito. Macha-challenge ang team ko. Sabi naman sa isip ni Isaiah na hindi man lang kinabahan sa mangyayari. Bakit daw siya kakabahan? Kasama raw sa team niya si Ricky Mendez. Sa kasamaang palad nga lang ay nagmintis ang free throw ni Gamboa. Nakuha naman ni Magbuo ang rebound at agad niyang ibinigay kay Mendez ang bola. 15-11 ang score at sa pagdating nga ni Ricky sa kanilang side ay binigla niya ng isang malayong tres ang mga manonood at ang katapat niyang si Lastimosa. Apat pumigla ng tira. Bulalas nga ni Lastimosa na mabilis na humabol sa pagdating ni Mendez. Kaso huli na siya dahil umarko na ng mataas ang bola. Napangiti na nga lang si Ricky at ang mga manonood ay napaseryoso nang pumasok ang bola sa basket. Dapat talagang bantayan ng isang ito ng mabuti pagkakuha pa lang ng bola. Sabi nga ni Lionel Duremdes na napangiti sa pinakawalang rainbow shot ng kanyang pinsan. Talagang pinapahanga raw siya nito at kitang kita niya na nag-improve lalo ito. Parang hindi na sila basta magpapatalo sa sunod dating laban na. Nasabi naman ni Russell na marahang napangiti rin
sa ginagawa ng batang si Mendez. Ang laki raw ng potensyal nito na nakita niya noong nagkaroon sila ng exhibition match sa Kalapan noong nakaraang buwan. Muntik na nga siyang mapaupo sa galawan nito sa isa nitong player on. Kung nangyari raw iyon, ay tiyak na lalakas ang kumpiyansa nito lalo. 15-40 na naging score at sa pagbalik naman ng bola sa palad ni Lastimosa ay dito na siya napaseryoso. Dahil sa pagkakataong ito, wala na siyang lusot sa mga kamay ni Mendez. Isang istilan na gawa ni Ricky at ang mga fans niya ay nagwala dahil sa nangyaring iyon. Maging si Coach Barcibal ay napakuyom rin dahil doon. Gaya raw noong unang game nila, ang Mendez na ito rin ang tumalo sa kanila gamit ang mga kakaibang plays nito. Nakuha nga ni Ricky ang bola at tumakbo agad siya sa basket. Sa pagsabay nga sa kanya ni Lastimosa ay bigla itong nagdalawang isip dahil paparating na rin si Ibanez. Hindi nga niya binutaan si Ricky kaso tinirahan naman siya nito gamit ang kanang kamay nito. Isang layup ang ginawa ni Ricky at si Kyle ay napailing na lang sa kanyang paglapag. Nagkamali raw siya ng basa at nag-peace sign naman si Ricky sa kanya na ikinangiti nga ni Ibanez na mabilis nang bumalik sa side ng kalaban. 15-16 ang naging score matapos iyon at lamang na nga ang Kalapan dahil sa ginawang iyon ni Ricky na nagpaingay muli sa kanyang mga fans. Para nakikita raw nila ng bahagya ang pag-ungos ni Mendez kay Lastimosa na kanina lang daw ay nagpapakitang gilas. Sa hindi nga rin malamang dahilan, matapos ang play na iyon ay tumawag muli ng timeout si Coach Barcibal na kung saan ay pinagpahinga niya si Lastimosa. Ikinaseryoso ito ni Coach Isaiah kung kaya sinamantala ito ni Ricky Mendez at ng kanyang mga kasamahan. Tinapos nga nila ang unang quarter sa score na 27-19. Lamang nga ang Kalapan City ng 8 puntos. Ireserba mo ang lakas mo, Kyle. Masyado kang mapapagod kung babantayan mo palagi si Mendez. Babaguhin natin ang strat natin ngayong second quarter. Sambit nga ni Coach Barcibal na marahang napatingin sa scoreboard. Gagawa tayo ng comeback. Sabi pa nga ni Barcibal sa kanyang sarili na napatingin sa kanyang mga players. Magmula nang nagbago ng paglalaro ang mga ito dahil sa ginagawa ni Lastimosa, nagkaroon na rin siya ng paniniwalang malakas talaga ang kanyang team.